Hello, hello.
Mga kapatid, sumisimbolo kay Kristo na siyang huwaran ng mga mananampalataya ang kanyang pagwagayway sa kapahayagan ng kanyang pakikisa sa iba pang sektor na nag-aangad ng pandaigdigang kapayapaan at kaayusan. Si Kristo ang panulok ng Iglesia ng Diyos, na kaniyang inirog at kusang tinubos. Katulad ay pusilak na ganyo at ilag, sapagkat umagas ang ipinanghugas. Hirang sa bawat bansa, ngunit isa nga ang saligang dakila ay isang bathala. Kapanganakan na sa walang pinagpala, pagkainadadhikang dulot na biyaya. At sa kapighatian o pakikilaban sa mga kasama ay laging tumataan, hanggang sa magtagumpay sa mga kaaway at makamta na tunay ang hutong ng buhay. Ang umako sa sala, purihin tuwin na ng Kristiyano at na puring walang hanggan. Ibibigay sa atin ang tanglaw sa dilim, upang mamasdan natin ang kaniyang landasin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito dahil muli kami nagtipon upang makinig ng iyong salita. Maraming salamat po sa mga taong narito ngayon at handang makinig ng mga bawat salita na nagmumula sa iyong banal na aklat. Panginoon, patuloy kami magpupuri at magpapasalamat at itataas ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Kingdom Time. Yan, mabiyayang pagsamba sa sambahan ng Diyos. Sama-sama nating papurihan ang Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid at panauhin po natin ngayon. Para po sa ating mga nagdiriwang ng kaarawan, ngayong October 27, si Ralph Jelan Malalo, Alexander Bayani, sa 28, kapatid Mar Masangkay, Sheila Breñosa, Faith Daphne Gutierrez, Andre Emmanuel Mercado. Sa 29 po, si Evelyn Mendoza, Corazon Serrano. Sa 30, kapatid Yolanda Plata, Ruth Arieta, Sebastian Quiñones at Mercy Reyes. Sa 31 po, si Bernal Breñosa, Melissa Aranda, Juan Miguel Mexico. At sa November 1, si Angelito Manalo, Mark Gutierrez, Maris Aguila, at Maria Cristina De Maano. At sa November 2 po, si Makisig Reyes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy
anniversary din po sa mag-asawa sa October 29, Edgardo and Eleanor Chodosio, Marciano and Maribel Catibog. Ang pagtuloy na pagsamba at paglilingkod sa araw ng ating Panginoon tuwing 7:30 po ng umaga ang ating paaralang lingguhan. Midweek prayer and praise service every Wednesday at UCCP Chapel. Church and home Bible study every Friday po, 6 p.m. Ang October po is Indigenous Peoples and Solidarity Month. Sa 27 po ngayon, Reformation, STC Christian Young Adult Sunday Speaker, Kapatid Joy Hosmilio, Reverend Ino at lay leader Nicasio Aranas Jr. at Kupang for Holy Communion Sunday. Sa 28 po, bukas, Barangay Election 2013, STC Batangas District Administrators Consultation at UCCP Batangas City, 5 p.m. 29, Batangas City Ecumenical Council, BCEC Incorporation, Prayer and Praise Service at UCCP Batangas City, 5 p.m. Sa 30 po, Hope Faculty and Staff, Despedida Fellowship, Prayer and Praise Service Speaker, Lay Leader Nicasio Aranas Jr. At sa November po, Stewardship Month, November 1, All Saints Day, No Church, Home Bible Study. November 3, Communion, Memorial and Theological Sunday. Magandang hapon po sa ating lahat. Pakisabi sa katabi, magandang hapon. Patuloy po nating wina-welcome ang bawat isa sa atin, lalo tigit yung pong naririto sa loob ng ating bahay dalanginan na kasama natin ngayong hapong ito. Welcome po sa inyo. Wina-welcome din po natin yung nasa sa labas na kung saan ay bahagyang nakakapakinig sa pamamagitan ng ating pong trompa, nasa sasakyan man o nag-aabang ng sasakyan. Ganon din po ating pong wina-welcome yun pong mga kapatid natin na patuloy na nanunood at nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, maging sa ibang bansa o ibang lugar. So welcome po sa bawat isa, lalo tigit dyan sa mga nanonood sa Ustream Live. So welcome po. Sa karagdagan pong balita, kagaya po ng tinura ng ating patnugot, bukas po ay barangay election na. So, ang sabi nga ay vote wisely. Tayo po ay mamayang gabi, simulan na po natin yon. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, personal, atin pong ipag-pray ang atin pong eleksyon sa kinabukasan. Bukas po, patuloy pong pinababatid ng inyong lingkod na pagkagising natin, mag-pray po ulit tayo para po sa ating eleksyon na gagawin. At pagpasok nyo po sa bawat presinto na inyong pupuntahan, yung pong voting room, kayo po'y muling manalangin. At hayaan po natin ang kapahayagan ng Panginoon ang siyang mahayag. Sapagkat kung nung ako po'y nag-aaral pa, ang sabi ng aming teacher, ang barangay daw ay maliit na bansa o maliit na bansang hahawakan ng isang barangay captain o barangay chairman kasama ng 7 mga konsihales. Ibig sabihin, ang katapat daw nito ay ang presidente ng Pilipinas. Kung mahusay, magaling, matapat ang mamumuno, tiyak pang daig pa ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ipag-pray po natin ang halalang darating, bukas po yun. Kaya tayo po ay boboto. Doon po sa mga botante. Yung hindi naman po, sumama po kayo, lalo tigit yung mga bata. Mas nakikinig ang Panginoon sa mga bata. Ano po? Ipag-pray natin, children, yung ating eleksyon. Ano po? Sumama kayo sa inyong mamit daddy sa panalangin. Salamat po. Ganon din po sa 29. Sa 29 po ay Batangas City Ecumenical Council Incorporated, na kung saan ito po ang tinatawag nating BCEC, na Prayer and Praise Service. Sa Martes po yan, 5:30 ng hapon, dito po sa atin gagawin. So inaasahan ko po na kayo ay naririto
para po sama-sama tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, pananambahan, sa pangunguna po ng 8 simbahan na kung saan nadyan po ang mga pari at mga pastor na mangunguna sa atin pong pananambahan. So patuloy po natin yang ipag-pray sa Panginoon para po sa ikalulugod ng ating Panginoon. Gayon din po, ngayon po ay siyempre pa buwan ng October at ito po ang huling linggo. Pinagdiriwang po natin ang Indigenous People and Solidarity Month. Buong buwan po yan. Pero ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Southern Tagalog Conference Christian Young Adult Fellowship. Kanina po ay young adult ang ating speaker kasama ng mga patnugot at ilan pa. Ngayon ay ganun din. Medyo napadagdag lang kami ng Tatay Nick. Sa konti lang naman sa edad. At ganun din po, ngayon din po ang linggo ng 14th UCCP IUE na partnership ng ating dalawang simbahan. Ang UNIDA Ecumenical at saka ang UCCP ay nagdiriwang ng partnership. 14 years old na po ang partnership na ito, na kung saan kaedad nito ang ating pong Kupang Worshiping Congregation. Pareho na po silang 14 years na. Ganun din po, ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang Reformation Sunday. Sino po ba ang ama ng Reformasyon? Si Martin, hindi po si Nivera, Martin Luther. Na kung saan ay ang UCCP, siyempre pa ay isa sa mga nagpahayag ng kanyang pananampalataya na nagtiwala at nanalig doon sa paninindigan ni Martin Luther. Ang lahat ng ito, mga magulang ko't mga kapatid, ay kapahayagan ng pagdiriwang natin sa linggong ito. Meron pa po bang balita? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan, lalo tigit sa sama-sama nating pagdilingkod sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsamba sa Kanya. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko't mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda.
watawat ng Kristiyano ay nagtataglay ng katangian ng mga Kristiyanong nag-aalay ng buhay para sa kapayapaan at kaayusan ng sanglibutan. Mga kapatid, tayo ay nagkakatipon ngayon upang ipagdiwang ang ating pagkakaisa kay Kristo Jesus. Pinagdiriwang natin sa araw na ito ang pagkakaisa natin bilang katawan ni Kristo. Gayon din ang ating tipan sa pagkakaisa ng United Church of Christ in the Philippines at Iglesia Unida Ecumenical. Sa gitna ng ating pagsasama-sama, tayo'y naniniwala na may iisa lamang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo at isang espiritu na nagbubuklod sa atin. Halina't pagtibayin natin ang ating pagiging isa kay Kristo. Payubungin natin ang ating pananampalataya at paglilingkod sa diwa ng ating pagsamba. O purihin ang Panginoon. Kung masan ko ang lahat ng nilikha ng kamay mo na lubhang dakila, kung tingnan ko may puspos ng paghangang ginawa mo na buhat sa wala. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang taghoy ng puso sa iyo, dakila ang pag-ibig mo. Kung sa kulong ikaw ay nagsasaysay, o sa bulong ng hanging amihan, ang kislap ay mamasdan, at sa dagat bahaghari ka na. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang taghoy ng puso sa iyo, dakila ang pag-ibig mo. Sa ilaw ng buhay na walang maliw, ang krus aking nagbabalik ng din. Na aking anggitin, Panginoon, mahal ka sa akin. Awit sa'yo ng aking kaluluwa, dakila ka, aking Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Patuloy po nating kausapin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan, atin pong pagdaupin ng ating mga palad, simbolo ng ating kababaang loob. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, una sa lahat, minsan pa po ay aming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Kami po ay mga makasalanan. Sa amin pong pagkilos, pagsasalita, lalo tigit sa amin pong
mga paggawa o aming Panginoon, kami po ay nagkakasala. Kaya naman po kami po ay nagtatapat sa iyo sa mga oras na ito. Ibig sabihin, bukal sa aming puso at kaisipan ang paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagsalangsang na ginagawa o nagawa. Kaya naman, o aming Panginoon, ikaw ay Diyos ng mapagpatawad at Diyos na mapagmahal. Salamat po sa pagpapahayag ng iyong pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sa aming kalagitnaan, daman-daman namin ang iyong banal na presensya. Salamat po sapagkat sa loob ng sanglinggong nagdaan, nadama namin ang iyong pagkalinga at ang iyong pagmamahal. Kaya naman, dakilang Diyos, kagabi pa lamang inihanda na namin ang aming mga sarili at nakaukit sa aming puso at sa aming kaisipan na ang kinabukasan ay araw mo, o aming Panginoon. Kaya naman sa hapong ito, sa gabing ito, aming Panginoon, kami dumako sa iyong bahay, dalanginan, upang magpasalamat. Hindi lamang sapagkat katabi namin ngayon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kasama sa iglesia, lalo tigit ikaw na aming Panginoon na patuloy naming kasama saan man kami pumaroon. Sama-sama po kami nga awit, makikinig, magninilay, mananalangin o aming Panginoon. Lahat ng ito ay aming inihanda para sa iyo. Salamat din o aming Panginoon sapagkat ang iyong iglesia sa lugar na ito ay patuloy sa kanyang mga gawain at pagdilingkod sa pamamagitan ng konsilyo nito at ng mga kaaniban. Nawa, dakilang Diyos, kami po ay magpatuloy na humakbang sa mga pagdilingkod, lalo tigit sa mga gawaing aming pinag-isipan at aming naisdaluhan dahil kami rin naman ang gumawa nito, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang iyong iglesia sa dakong ito ay mayroon ding paaralan na kung saan ay patuloy na humuhubog sa mga maliliit na mga bata at kabataan para sa kanilang magandang kinabukasan sa pangunguna ng aming mga guro. Bagamat sila, dakilang Diyos, ay isang linggong magpapahinga, alam namin, dakilang Diyos, na instrumento mo ang paaralan namin, ang Hope Christian School, para po sa kanila. Dinadalangin namin, o aming Panginoon, lalo tigit, ay ang kabuuan ng amin pong simbahan. Pamula sa amin pong mga obispo, sa aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang bansa, o aming Panginoon, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Kaya naman, dakilang Diyos, patuloy ang aming pagsamo, nasasamahan niyo po sila. Bukas, o aming Panginoon, bilang isang bansa, bilang isang barangay, kami po ay magkakaroon ng halalan. Batid mo, dakilang Diyos, na ang bansang Pilipinas ay nakatingin doon sa mga naglalaan ng mga paglilingkod, lalo tigit sa barangay, o aming Panginoon. Kami po ay may tipanan. Kanina sa Kupang, ngayon dito sa bayan, sa Batangas City, o aming Panginoon, na mamaya o simula ngayon hanggang mamayang gabi, hanggang bukas ng umaga, hanggang harap na namin, dakilang Diyos, yung balotang aming susulatan, pagpe-pray po namin na ang iyong kalooban ang siyang maghari sa eleksyong ito. Lalo tigit, o aming Panginoon, ang iyong kapahayagan at kadakilaan ang aming makita. At alam po namin, dakilang Diyos, na ang kapayapaan, katahimikan ang mararanasan namin sa kinabukasan. Samahan niyo po
ang bawat isa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam niyo po ang nilalaman ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan. Lahat ng iyon, dakilang Diyos, ay aming panalangin, handog namin at alay namin sa iyo lamang. Patuloy niyo po kaming samahan, o aming Panginoon, sa aming pong pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Heso Kristo. Amen. Kung dumating kang nasa mga ulap, kukunin na kasintahang tapat. At kung ako sa ligaya'y lalasap, Panginoon, kasiyahan. Awit sa'yo ng aking kaluluwa, dakila ka, aking Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. At Para po sa ating pagbasang tugunan, matatagpuan po natin sa Matandang Tipan, Awit chapter 65 verses 1 to 13. Pagpupurit, pagpasalamat. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan, dapat nilang tubdin doon ang pangakong binitiwan. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming nakakamit. silang mga hinirang mo upang sa templong manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglag mo, mga bundok tumatatag, dakilakat ang lakas mo ay sa gawa na hayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik. Pati along malalaki sa panahong nangangalit, maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw. Buong mundo, kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binubungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pagulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim, naway Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan magpunta kay masaganang masagana. ang pastulay punong-puno ng matatabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Sabay-sabay po tayo. Gumagala yaong tupas sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay maawit sa galak ay sumisigaw. Sa Panginoon ang pagpapala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ama'y papurihan at ang anak at ng Espiritu, buhat pa sa unang
Manatili po tayo mga nakatayo, mga minamahal kong kapatid at mga magulang. Ang batayang teksto po ay matatagpuan po sa Bagong Tipan sa Juan, unang Juan 3, sa 11 ho hanggang unang Juan 3:11 hanggang 24 po. Ito po ang teksto. Pakinggan po natin. Ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya ay anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapahuputan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat inibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niyang masasabi siya na iniibig niya ang Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at natatahimik ang ating budi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo iniusig ng ating budhi, panatag ang ating kalooban na makakalapit sa Diyos. Tinanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng Kanyang mga salita. Yes. Hide me now under your wings. Cover
thunderous roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. If I rest my soul in Christ alone, know His part in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Napaganda po ng awiting yon na nagpaalala sa isang kapatid nating pumanaw na. Si Brother Tim po, paborito po niya yun. Magandang gabi po mga minamahal kong kapatid at mga magulang, gayon din sa mga anak na naririto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buwan po ng Oktubre ay pag-alaala at pagbibigay pansin natin sa mga nilikha ng Diyos at kapatid nating nangangailangan. At higit sa lahat ay ang mga katutubo. Kung minsan kapag nangangailangan, ay iniisip na ito ay tungkol po sa kapirahan o pinansyal na pangangailangan. Pero dahil sa hirap ng buhay sa ngayon, ay may kabigatan din ang pagtulong sa mga nangangailangang pinansyal. May mga paraan para mabigyan natin ng kapurihan ng ating Diyos. Sa pamagitan po ng pagbuo ng isang grupo o pagsama sa isang mission group patungkol po sa mga katutubo. Nakaranas po ako ng ganitong karanasan na nakita ang buhay ng mga badyaw doon po sa Malintam, isang lugar na ibinigay ng gobyerno para po sa mga badyaw. At doon po sa komunidad na yon, yung pong mission group na ito na nakahamon sa akin para ko po makita ang buhay ng mga badyaw, ay nagtuturo po sila doon ng kalinisan sa pangangatawan at kapaligiran. Paghahanap buhay, dinidiscourage nilang mamalimos ang mga badyaw. At tinuruan nila na magawa ng mga kwintas na minsan nakita nating ipinagbibili nila. Tinuruan din po sila ng pagbasa ng banal na kasulatan. Pag-aawit po, marunong po silang umawit. At
pakikipagkapwa at pakikipag-usap at marami pa pong iba. Alam po ninyo ang Badyaw, sa totoo lang, siguro ang bawat isa ay pare-pareho ang nararamdaman. Wala tayong pagmamahal sa mga katutubong ito. Iyon po ang tunay. Sapagkat, minsan ay hindi po natin kakitaan ng pagmamahal dahil po sa kanilang mga ginagawa. Ang mga Badyaw po, pag hindi nabigyan ay nangungurit ng kanilang mga salita na binibitawhan. Kapag binigyan po sila ng 25 sentimos, gusto nila piso, kaya nagkakaroon ng diskusyunan. Pero sa totoo, ang mga Badyaw po ay mababait na tao sapagkat sila po ay isang uri ng mga Muslim-Moro na takot sa gera. At kapag may away ay sila ay lumalayo. Lumalayo ng lumalayo kaya nakaabot dito sa atin. Mababait po ang mga Badyaw. At kung titingnan po natin, bihira yatang Badyaw ang makikita mong nakakulong. Bihira ang nakukulong sa kanila sa paggawa ng hindi mabuti. At ito'y totoo po. May isa po ang pangyayari na lubos na nakaano sa aking damdamin. Ang isang misyonaryo na foreigner na misyonaryo, babae po siya, ay nakita ko po na ang isang Badyaw na dalagita ay kanyang kinalong. Sorry po sa istoryang ito, medyo hindi maganda, pero gusto ko pong makita natin yung pag-ibig na ibinigay na yung misyonaryo ay totoo ko pong nakita. Kinalong niya yung dalagitang Badyaw at kaniyang sinuyudan. Alam niyo pag sinusuyudan, marami pong kuto. At yung pong kuto ay inilalagay po doon sa maputing papel para makita. At nakita pong talagang hindi katulad sa ating kinukutuhan isa-isa doon ay talaga napakadami. At noong madami na po, ay talagang hindi po niya tiniris sapagkat sobrang dami nga po. Kumuha po siya ng buti ng soft drink at pinadaanan. At talagang kitang-kita ko nung maglagitikan at tumalistik yung mga dugo. Yung missionary po ay talagang hindi nagbago ang mukha. Kitang-kita ko. Naroon po yung pagmamahal. At ang katanungan ko po, kaya po ba natin yung gayon na pagmamahal? Pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos para sa gabing ito na dapat po nating isama sa ating pag-ibig ang mga katutubong ito na tunay nga pong napakalayo na. Hindi po natin sila maabot dahil sa hindi po tayo kakitaan ng pag-iibig. At yun po ay nadadama ko din noon. Talagang totoo po. Hindi ako nagsisinungaling. Pero nung ako'y makarating doon sa kanilang lugar, dapat palang ibigin din ang mga Badyaw. Meron po akong isang kwento at ibabahagi ko sa inyo. Isang sasakyan ang naaksidente at ito'y may lamang 2 bata, isang ina at isang ama. At kasama nila ay isang unggoy. Dahil sa malakas na ingay, ito ay napansin ng 2 pulis na nagpapatrolya. Napansin nila may kumikilos pa sa loob ng sasakyan. At lumabas ay yung unggoy na talagang napakatalino. Turuan siya, natuto siya. Tinanong ng pulis kung ano ang nangyari. Ang sabi ng unggoy, yung daw 2 bata ay away ng away sa loob ng sasakyan. Walang tigil simula nung sila'y umalis. Ay yung ina, yung daw ina ay wala din tigil, saka daldal. Ang kanya daw tainga ay talagang nakukuring-ring na. Ay yung ama, anong ginagawa? Sabi ng unggoy, nag-iinom at lasing na lasing na. So, sabi ng pulis,
Ay, ikaw, anong ginagawa mo? Siya daw ang nagdadrive. Ha? Ikaw nagdadrive? May mensahe po sa kwento ko, at ito po ang mensahe. Sa Diyos mo ipadrive ang buhay mo. Hawag sa unggoy. Kwento po yon. At sa gabing ito po, ang pamagat po ng aking ibabahagi ay tungkol sa mag-ibigan sa isa't isa. At ang teksto nga pong pinagbatayan ay matatagpuan sa nung Juan 3:11 hanggang 24 na kababasa lang natin. Saglit po tayong manalangin, mga magulang ko. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na kami po ay muling nakatipon upang pag-aralan ang mga salita mo, O Diyos. Upang sundin namin ang mga salitang mahahayag. Alam namin na ito ay mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Diyos, na maibig namin ang aming mga kapatid na katutubo. Marami sila, hindi lamang mga badyaw, may mga aita, may mga mangyan dito po sa Batangas. At may 4 na po yatang klaseng mga katutubo ang naririto sa amin. Tulungan mo po at maraming salamat sapagkat ang aming iglesia ay may panahon upang aming pagbulay-bulayan ang kanilang buhay. Samahan mo po kami sa gabing ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil masama si Cain, pinatay niya ang matuwid niyang kapatid na si Abel. Lagi salungat ang kasamaan sa katuwiran. Walang kapayapaang namamagitan sa dalawa. Bakit kinamuhian ang sanlibutan ang sumasampalataya kay Kristo? Dahil ang mga mananampalataya ay hindi sa sanlibutan. Sila ay sa langit, ipinanganak ng Diyos. Kung kinamumuhian si Kristo, kamumuhian din ito ang kanyang mga tagasunod. Sa Juan unang Juan 2:29, sinabi ni Juan, lahat ng gumagawa ng matuwid ay ipinanganak ng Diyos. Ibig sabihin, ang taong gumagawa ng matuwid ay naipanganak na muli sa Espiritu. Tumanggap siya ng bagong espiritual na buhay. Ang gumagawa ng mabuti ay sumasampalataya at sumusunod. Ang sumusunod ay umiibig sa makatuwid. Ang umiibig ay may espiritual na buhay. Kaya't kung mamahalin natin ang ating mga kapatid, gaya ng mga kapatid po nating mga katutubo, malalaman na nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Ang bunga ng kapuotan ay kamatayan. Ang bunga ng pag-ibig ay buhay, buhay na walang hanggan. Ang mapuot sa kanyang kapatid ay ang patayin siya. Pinapatay natin siya kahit sa pamagitan ng ating mga kamay, hindi sa pamagitan ng ating mga kamay, kundi sa ating kaisipan. Itinuro ng ating Panginoong Hesus na kapag galit tayo sa ating kapatid, haharap tayo sa paghatol bilang mga mamatay tao. Ito po ay ayon sa Mateo 5:21-22. At ang poot ay pagpatay ng iba ay magdadala sa atin sa espiritual na kamatayan. Walang buhay na walang hanggan para sa mga taong gumagawa ng mga ito. Sa pamagitan ng sarili niyang halimbawa, ipinakita ng Panginoong Hesus sa atin kung ano ang pag-ibig, kung lubos niyang minamahal ang ating mga kapatid na ibinigay niya ang buhay niya para sa kanila, dapat na handa rin tayong umibig sa kanila, gaya ng ating pong Panginoong Hesus. Kailangang handa rin tayong ibigay ang ating buhay para sa kanila. Hindi natin dapat ibigin ang sarili nating buhay. Sa halip,
ay dapat na handa tayong ibigay ito sa kapakanan ng iba. Hindi kailangang mamatay para sa iba, ngunit laging kailangang mabuhay para sa kanila. Sa katunayan, ang mabuhay para sa iba ay mas mahirap kaysa mamatay para sa kanila. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa ating puso, mula sa ating kalooban. Ang tunay na pag-ibig ay laging nahahayag sa mga gawa. Kung wala itong mga gawa, ito po ay hindi tunay. Dito natin malalamang tayo ay nasa katotohanan. Dahil sa panlabas na gawa ng ating pag-ibig, nalalaman natin na tayo ay nasa katotohanan. Ito ay katulad sa unang Juan 3:14 na kung saan sinabi ni Juan na dahil sa ating pag-ibig, alam natin tayo may buhay. Halos makaparehong bagay ang nasa katotohanan at ang pagkakaroon ng buhay. Ang Panginoong Hesus mismo ay parehong katotohanan at buhay. Kapag tayo nanatili sa pag-ibig, nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang buhay. Sa gayon, ano ang ating katatakutan? Sa makatuwid, mapapanatag ang ating kalooban, nakakatiyak tayo, talagang mga anak tayo ng Diyos at makakaharap tayo sa Kanya ng walang takot. Dapat nating ibigin ang ating mga kapatid, gaya po ng mga katutubong binabanggit po. Kung minsan inuusig tayo ng sariling budhi, sinasabi ng ating budhi, ikaw ay makasalanan. Hindi ka nararapat tawaging anak ng Diyos. Ngunit mas kilala tayo ng Diyos kaysa ating budhi. Inahayag tayong walang sala ng Diyos pagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at hindi niya tayo uusigin. Ito pong sinasabi sa Roma 8:1. Ayon pa rin sa unang Juan 3:20, kahit nausigin tayo ng ating budhi, hindi tayo uusigin ng Diyos. Sa makatuwid, ayon sa unang Juan 3:21, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, higit pang panatag ang loob natin na hindi rin tayo uusigin ng Diyos. Kung malinis ang ating budhi, ibig sabihin, kung walang maiparatang ang ating puso, excuse me po, maging panatag ang loob natin sa harap ng Diyos. At ang puso natin ay magiging panatag din. Roma 5:1. Dahil sinusunod natin ang utos ng Diyos, maaari tayo humingi ng anuman sa Kanya at tatanggapin po natin ito. Kung ibinigay ng Diyos ang eksakto, ang ating hinihiling, kung hindi po ibinigay ng Diyos, hindi natin natanggap ng eksakto. Ang ating hinihiling marahil ay hindi natin hiningi ng tama, ngunit laging may ibinibigay na kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin. Lagi niyang ibinibigay ang para sa ating kapakanan pang-espiritual. Una po, ang unang kinakailangan ay ang ating pagiging masunurin. Santiago 4:3. Ang pangalawa, kinakailangan tayong manalangin na may pananampalataya. Mateo 21:22. Pangatlo po, kinakailangan mag-pray sa pangalan po ng ating Panginoon. Juan 14:14. At ang pang-apat, dapat tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Unang Juan 5:14-15. Ang apat na ito ay sakop ng sinasabi ni Jesus na Panginoon natin. Kung mananatili kayo sa aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ibibigay sa inyo. Juan 15:7 po. Meron po akong babasahin sa lumang tipan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa ikalawang utos at ganito po ang sinasabi. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
maging sa lumang tipan po, ay mababasa natin yun. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat ipakita sa pag-ibig sa kapwa. Ang huling 6 sa 10 utos ay tungkol po sa pag-ibig sa kapwa. Ang unang 4 tungkol naman sa pag-ibig sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 22:40, sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Gano'n natin kamahal ang ating kapwa, tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang unang minahal ng isang likas na tao sa mundo ay ang kanyang sarili. Ang pag-ibig na dapat nating iukol sa ating kapwa ay ibigin siyang kasunod ang pag-ibig sa Diyos. Dapat ang pag-ibig ng Kristiyano sa kapwa ay higit sa kanyang sarili. Ang totoo, tinawag ang tao, natanggihan niya ang sarili sa Marcos 8:34. At ibigin buo ang Diyos at ang kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino po ang ating kapwa? Para sa mga Hodyo, ang mga kapariho lamang nila, ang mga Hodyo, ang kanilang kapwa. Ngunit, itinuro sa atin ng Panginoon na lahat ng tao ay ating kapwa, lalo na iyong mga nangangailangan. Yung mga katutubo po, mga kapatid, ang 2 dakilang utos na pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa kapwa ay iisang utos. Dapat ay laging magkasama ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sinungaling ang sino mang magsabi na iniibig niya ang Diyos, ngunit namumuhi naman siya sa kanyang mga kapatid, lalo na sa mga kapatid nating badyaw. Nakakahiya. Nasasabihin, iniibig natin ang Diyos, pero hindi po natin maibig yung kanyang nilikhang mga katutubo. May mga tao namang gumagawa ng kamalian dahil sa binaligtad nila ang utos. May mga taong umiibig sa kapwa, ngunit walang pag-ibig sa Diyos. Ito ay makataong pag-ibig, ngunit hindi nagtatagal. Lahat ng tunay na pag-ibig ay nagmumula sa pag-ibig natin at pananampalataya sa Diyos. Siniulat ni Juan na ang pag-ibig ay buhat sa Diyos sa unang Juan 4:7. Sinulat naman ni Pablo, ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob niya sa atin. Roma 5:5. Kung iniibig natin ang ating kapwa at hindi dahil sa ating makasarili at makataong pag-ibig, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo, nananahan po sa atin ang natulad tayo ng mga alulod na daluyan ng pag-ibig ng Diyos patungo po sa iba. Patuloy po nating idalangin na tayo'y maging alulod ng walang bara at malayang dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos. Ang tubig ay hindi makakaago sa alulod na may bara. Salamat po. Ang pag-ibig sa Diyos na napakalaga kaysa lahat ng handog na sinusunod at iba pang hain sa pamamagitan ni Propeta Oseas, sinabi mismo ng Diyos, pagkat ang hangad ko ay habag, hindi hain at pagkilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Oseas 6:6. At sa unang Samuel ay sinabi ni Samuel, ang Panginoon ba'y nasisiyahan sa mga handog na susunugin at mga hain ng higit sa pagsunod sa kanyang tinig? Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa handog at ang pagtalimay higit sa taba ng tupa. Unang Samuel 15:22.
Marami pong salamat at sana po tayo pinagpala sa mga salitang nahayag. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Tayo po ay taos sa pusong magsipaghandog.
Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa apaw na pagbibigay sa amin ng biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob mo sa amin ngayon na nasa harapan namin. Gayon din, Panginoon, sa mga taong nagbigay ng mga ito. Panginoon, basbasan mo ito upang magamit namin sa paglago ng iyong tahanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Jesus, patulong hanggang masapit ang hantungang hayo't labayin ng matataas na sa lumahin. Tulong ni Jesus ay laging sasabi. Siya ng sanlibutan, nagkalat sa mga kagagalan. Tayo sa samahan ni Jesus na marangal. Tayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Minsan ang mga gawang kasalanan at magpumili sa kabanalan. Gawin sa puso ang mag-iigan kay Jesus na harap. Tayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Maaaring lahat ang galaw, ang lakbayin na iyong hinaharap. Dahil ang bandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Tayo't lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kagaya po ng aming narinig na mensahe sa gabing ito at ng aming mga inawit, tunay na kami ay lumalakad sa liwanag ng may pag-ibig patungo sa iyo, o aming Panginoon. Sapagkat inyo pong nababasa sa aming puso at sa aming kaisipan ang lahat ng uri ng aming mga paglilingkod, mula sa pinakamaliit at pinakamalaking paglilingkod, mula sa lihim o hayag na paglilingkod. Lahat ng ito ay ginagawa namin dahil kami nagmamahal. Hindi lamang para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming kapwa, higit sa lahat, sa iyo, o aming Panginoon. Kaya po ang aming pananampalataya ay wala na doon sa krus, sapagkat ikaw ay umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, pero sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal, ito ang lagi naming kasama, ito ang lagi naming kapiling. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, kami ay sumasampalataya rito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi lamang po kami nagtatalaga sa pamamagitan ng aming inawit. Tinatalaga din namin, dakilang Diyos, ang aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak, dakilang Diyos, ay lumapit sa inyong harapan. Tiklop tuhod,
nananalangin, o aming Panginoon. Punong-puno po sila ng pagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, o aming Panginoon. Punong-puno sila ng pasasalamat sapagkat lahat na iyong binigay sa kanila, yung hiningi nila sa iyo, ay binigyan mo ng katuparan. Sila'y nagpapasalamat, o aming Panginoon, dahil kailanman hindi ka humiwalay sa kanila. Sa panahon ng kanilang pag-aaral, maging sa panahon ng kanilang paghahanap buhay. Ang ilan dakilang Diyos ay lumapit para patuloy na humiling ng iyong pag-alalay at ang inyong paggabay. Hindi lamang sa paglalakbay, hindi lamang sa kung saan, o aming Panginoon, na punong-puno sila ng pagsubok, pero punong-puno din sila ng katagumpayanan. Kaya naman, o aming Panginoon, huwag niyo po silang hihiwalayan. Ganon din, o aming Panginoon, lumapit sila sapagkat ang kanilang mga mahal sa buhay o sila mismo'y may karamdaman. Katulad ng dati, o aming Panginoon, kami po ay naniniwala na ikaw ang nagpapagaling sa pamamagitan ng pagbe-bless mo sa mga doktor, sa mga gamot na ipinapasok at idinadampi sa kanilang lupang katawan. Ibig sabihin nito, kasama ng kanilang pananalig at pananampalataya, sila ay gagaling. Anuman dakilang Diyos ang kadahilanan ng kanilang paglapit. Muli po, sa bawat patlang ng kani-kanilang mga panalangin, alam ko pong doon ka bumubulong, doon ka tumutugon. Salamat po, o aming Panginoon. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, o aming Panginoon, patuloy po silang nananalangin. At patuloy naming idinadalangin, o aming Panginoon, na sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan, ikaw ang siyang naroroon at ikaw ang siyang patuloy na maghahari, upang ang pagmamahalan, pagsusunuran, pagbibigayan ay manalaytay doon sa tahanang kanilang kinabibilangan. Gayon din, o aming Panginoon, yung mga nanunood at nakikinig sa amin sa labas ng aming bahay dalanginan o doon sa kanilang mga tahanan o sa ibang bansa. Patuloy niyo po silang akapin ng inyong kapangyarihan, o aming Panginoon, at patuloy kang kinanlin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay babalik sa aming mga tahanang kinabibilangan, o aming Panginoon. Kami po inyong sasamahan. Kami po ay matutulog sa gabing ito. Bantayan niyo po kami, o aming Panginoon. At sa kinabukasan, kami po'y magising na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod bilang iyong mga anak. Lalo tigit sa pagboto namin, o aming Panginoon, sa darating na bukas. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na ipapahayag ng inyong abang lingkod. Unang-una na sa inyong mga anak na tiklop tuhod, nakatayang nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutup din lahat-lahat na inyong nilapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
Sound check. Hello, sound check. Hello. Yes, sound check. Hide me now under your wing. Cover me into your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you